The opinions expressed by podcast creators, hosts, and guests are their own and do not necessarily reflect the official stance of the podcast or its creators, hosts, and guests. It is not intended to harm or discriminate against any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual. Any views or opinions expressed are solely those of the individuals involved and do not represent the views of the podcast as a whole. Drink responsibly. Okay, Sunday na naman. Nandito na naman tayo ni DJ RB. May kasama kami. Boss Joel. Ang Mr. Kalmado ng araw. Hanggang ngayon naman, kalmado pa rin. Magkwentuhan tayo ulit yan. Welcome! Welcome sa Wasan ng Stories with the Uncles! May mga ano lang tayo ngayon. Siyempre may guest tayo. Mag-share siya ng kwento. Sa atin yan, kung ano yung mga malalapit na kwentong wasalak niya. Tapos ano pa ba? Meron mga medyo anong tanong. Yung medyo naughty. Medyo palasubas na tanong. Pero sige lang na paalam yung mga katanungan yan. Para pag ako kasi nagtanong, medyo naughty talaga eh. Ay, iniiwasan natin yun. Ayun, thank you, Uncle Lemon. Magandang araw, Boss Joel. Gabi na, pare. Gabi pala, sorry, magandang gabi. Alas 10 na. Mag-alas 10 na pala. Bagong topic na. Ito yung baka may gusto kayong shoutout. Ayan, sige, shoutout. Ka muna. Lahat na nakakilala sa atin, syempre. Manood kayo lagi. Pang ba ito? Episode 5, no? Episode 5. Episode 5 na kami! Balikan nyo yung episode 1, tapos hanggang 5 para maganda. Tapos, tuloy-tuloy nyo na. Nang sa mga arating kayo sa pupuntahan nyo. Ayun, sige, balik tayo. Okay. Bagong lahat, Boss Joel. Maglalagay kami sa safe words kung saan pag narinig mo yung salita na yun, skip na tayo, bagong topic na, kaya mo siyang i-discuss. Pero pag walang safe word, dire-diretso tayo. Sure ba yan? Wala tayong safe word. Okay. Pala sa lahat ng tanong to, ha? Yan, ha? Bali pala, saan ka pala unang may spot ng inuman? Saan yung una mong pwesto ng inuman? Ako? St. Francis talaga ako doon. Kasi nga, bago trabaho, hindi naman naiinom madalas. Nung nagtrabaho, doon natuto. Oo. Naghabol. Ang trabaho talaga, diyan ka talaga matututo lahat. Kung yung trabaho, pag may sarili ka ng pera eh. May pambisyo ka na ba? Di ba? Ang mga magulang natin dati, prohibited tayo sa lahat ng bisyo. Unless nakakapagtrabaho, nakapag-earn ka na ng sarili mong money. Doon mo pa lang nila magkakaroon ng lisensya ba? Para magawa mo yung mga bagay na gusto mo, mapuntahan mo yung mga bagay na gusto mo. Yun. Pag earning money ka na, may sarili ka ng trabaho, negosyo, basta yun, doon tayo nagkaroon ng lisensya. Kasi mahirap mag-bisyo ng wala kang pang-bisyo. Bigat mo naman. Masyado kang gano'n. Abuso ka na. Utos ka na. Pwede ka ng panangga sa bagyo na. Panangga sa bagyo. Pinapakain ka na, bisyo ka pa. Kaya, pang support. Kung kumikita na tayo, sabi nga ni Uncle Joel natin, kung kumikita na tayo, tsaka siya nakapag-inom. Saka doon mo mararanasan yung parang pahinga yung inom. Kasi syempre pag wala kang trabaho, saan ka mapapagod na? Ano yung dahilan mo ba't ka mapapagod? Parang pag nagtatrabaho ka, parang pang-unwind, parang gano'n. Tama. Pahinga. O rest day off, mag-inom, ka? Saka Francis yan. Saka pag yung inom kasi sa trabaho, para makilala mo yung mga kabady mo, mga ka-duty mo, doon kayo magkakakilalahan eh. Kasi syempre sa duty, hindi naman kayo pwedeng doon lang kayo magkwentuhan eh. Sa inuman talaga kayo magkakapagkwentuhan. Kaya yung mga unsaid, pag nasa workplace ka, doon mo sa inuman may kikwento. Saka after inuman, next duty nyo, parang ang gana eh. Parang diba? Pag ang workplace mo masaya, yun di ba? Parang siya, icebreaker siya. Hindi mo naman siya ganong kaklose sa trabaho, tapos pag nakaharap mo, sa inuman, pala siya, no? Ganito pala. Masaya pala siyang kaharap sa inuman kahit tahimik siya sa trabaho. Mapabasa mo dyan. Mayroon pala siyang malalabas na kulit, no? Darag-darag ka sa loob, no? Nakakainuman mo. Which pala siya. Kaya mo pala siyang daragin sa labas. Kasi parang isang tao nga, parang nailalabas na yung tunay na sarili niya pagka nakainom na sa mats na yun. Tapos yun, sa St. Francis talaga yan. Si Uncle Lemon sa si Uncle Joel. After duty, nasan pa namin
Opening, closing ako, tapos ayayin nila ako. Sama naman. Kabukasan, rest day. Sa mga bilang ko sa ito, naging after duty talaga yun. Kaya shoutout sa mga closing boys dyan. Yan, sila. Talagang closing talaga nagaganap ang mga, no? Miracles, eh. Pag opening shoot ka kasi ang hirap eh. Saan Pagod ka sa umaga, puyat ka sa umaga, tapos pag uwi mo, syempre, di ka, antuan eh. Kaya closing boys talaga, mga may miracles. Pag opening ka kasi, tawag dito, limited yung oras mo, mag-inom eh. Tapos pag closing ka naman, hindi ka na pwede. Saka puro matatanda ko yun. Hindi naman sa pag-ano Ano totoo? Puro matatanda talaga sila. Yung mga hardworking na yun nasa opening. Ayan. Totoo, mama. May mga pamilya, may mga inuman. Kadalasan ng mga nasa closing, working student, binata, Kumbaga, yung pero, basagulero. Hindi, joke lang. Opening talaga, Okay na lang, huwag yung nakabahan ng kwento. Pag opening, matatanda na. kaya pag madalas kasi, pag opening ka, may uwi ang pamilya eh. Kasi kasuhin ang pamilya pag uwi. Kaya pinaubahan na. Ako ng pamilya, matatanda na. Tapos pag closing ka naman, Hindi, may kasama din naman tayo matanda sa closing ka. Pero naman talaga. pag closing ka, wala ka naman ng gagalaan. Ano pa magiging banding mo nung... Tama. Kaya ang place to be nyo, inuman na talaga. Bahay na ng mga mga bahay. Kung sino yung may magandang may malawak na space, yung may walang magagalit na kapitbahay, yung mga ganun. Pwedeng abutin ng talagang alanganin ng oras. Pero di ka pala inom sa labas nun eh. Ano lang talaga ba? Sa mga bahay-bahay lang, no? Sa inyo, nung yan, nila Kahit Kasi labas lang eh. labas lang din naman. Sa labas lang. Hindi, ibig ko sabihin, ay, sa labas. Compound, diba? Sa labas ng Ay, compound. hindi sa labas. Yung mga mga bar na. Hindi nahiligan. Diba boss? Yung sa labas ng compound. Doon lang. Lawak ng pre kasi wala pang ganong bullshit ng kapitbahay. Latag lang. Kaya doon talaga yung inuman, diba? Hirap ng ilaw sa poste. Yung poste lang yung ilaw mo. Yeah. Okay na. Kapag tsaka kahit hanggang umaga kayo magkwentuhan, halakakan. Wala. Alam mo naman talaga yung mga kwentuhang din no? Yung mga wasalak stories natin, doon talaga nagsisimula eh. Pagka, naalala ko, pagka mga nasa bahay, nag-iinom ako na, tapos, merong bro na, open yung bahay niya para sa lahat, no? May ganun. Diba na yun, sabi dito, mag-ayon. Ano yun, medyo excited yun. Medyo excited yun. Pag mga ganun, medyo tayo, twist tayo. Naalala ko lang, kasi wala naman tayo, uminom lang tayo. Yung iba, Bigla nga wala sa inuman. nawawala sa inuman kasi talaga. Nag-hide and seek bigla. Maglabas lagu-lagunit na, no? Magulo yung buhok. Uli siya baliktad yung damit. Pinapantay. Tapos pinabukasan mga ano na sila. Sweet na sila namin. Doon na bobo ang lag team. Oo. Sabay na umuwi. Hinihintay na. Hatid-hatid na. Sabay na mag-break. Ayun pala, doon niya pala nakuha yung Nice. to be sa puso. Sa puso nakatrabaho. Nakakapayo kilit eh. So, ibig sabihin pala, may epekto pala yung vibe ng lugar. No? Kung talagang pang ganong eksena, posible. Talaga. Open area lang. Paano ka makakapag, doon, walang butchingan. Ito kung nasa bukid yun. Ang init pagka nakinog ng bahay. Mas marami. Kulog. Kaya din mo kasi talaga maano yung different person eh. So, kumahan, wala ito si Pani Emil, panay naman, panay kwento. Ito, masipag bumili-bili na mga Kasi mga ganun eh, di ba? Ito si presental siya lagi. Ito naman si tahimik lang. Ito isa galante. Isa galante. Pag nalalasing na, makulit na. Tataob ng langis. Kumbaga sa ML, may kumbaga sa mga game. Parang may naalala ako dati. Pamilyang di paring niya, di Uncle Tears. Kanta ako, pre. Stupid love, pre. Ang ginawa, pre, pinagpapasag yung bote. Kasama natin sa mga Basta rin ka na, overjoy. Mga ganun talaga. Kumbaga sa, wala, iba yung talaga makikilalang tunay na tao pag Tapos, pinagamas na. lalo pag may mga bahay. Yung nakakatawa minsan, yung pag may bagong sasama.
Parang newbie sa... Yun nga, parang kung ano sinabi ni Joel, makikialbino ko. Sige, vibe. Okay nga, pagka ikaw yung nauna, tapos may bagong kasama. Tatanungin mo. Oo. Aatsuhin nyo pa yan eh. Inom ka ba? Ganun na eh. Sama ka ba? Tapos meron naman pag bagong ng babae, yan. Tatanungin ka agad yan, naka-duty pa lang. Inom ka ba? Sama ka ba? May sniper yun. Oo, sniper ng tama yun. Naging sniper na kuro ka ba? Hindi ako niyaya niya sino. Hindi ko niyaya uminom. Pag gusto mo. Good side muna. Good side. Talagang mo, skilled, boost na yung level, no? Kasi masyadong Garapan. Masyadong Paano yung... Ayaw mo magsimba. Ayaw mo magsimba. Tapos kain, tapos Dadagi talaga magaling. kain sa labas. Ayaw mo magsimba. Okay, ayaw mo agad inom. Kasi parang ano yun, syempre Mukhang may masamang motibo. Pag gusto may alak, may palak ano eh. kung ano ba ang kaya yan? Totoo ba yan? Gusto may alak, may palak? Oo, may. Hindi naman. Depende. Pinagkatag mo level ng mga masaya. Hindi naman, sa lahat ng aspeto. Tapos ito, alak may balak, hindi. Depende Kasi ang ang Gusto ko na makabanding mo man, for fun talaga. Iba naman balak eh. Balak makipagkaibigan. Yung balak na ano, hindi. Pangit yun yung mga Pangit ganun. Pangit natin. Pwede kasi yung pag nililigawan mo talaga yung babae. Oo. Pwede mo siyang yayain. As in, dalawa lang kayo. Ayun, maganda nga rin bonding yun. Oo, yung dalawa lang kayo. Kasi gano'n, nakagawa ko din. Dalawa lang kami nag-inuman. Pero ang serious doon, sa inuman sa Philippines, sa rape, madalas nangyayari sa inuman. Yan, o. Kabataan nga, kabataan. Yung mga, mapupusok na bata. pipili ka rin talaga ng kaharap. Pipili ka rin talaga. Kaya sa inyo, lalo-lalo na sa mga babae, mamili na kayo doon. Magkapangit, o yung i-judge. Kuwari tayo, di ba, closing tayo dati. Puro mga working student tayo, di ba? Oo. Parang ganun eh. Kaya talagang pagka dating na nung out ng 11 p.m., ayun na, ayaw na, inuman na yan. Place to be na talaga. Hindi pa tapos duty nun. Oo, talagang nagkakaano na, di ba? Mamaya, nakapasok pa lang. Ang sakit pa dati, kinsenas katapusan nung... Ay, oo, pre. Ang kawawa minsan, closing, mga GY na hindi nagsisipaso kasi sa Mga galing. mga GY sila. Mga wap, pumakit sa lupa. Mga wap. Pakining wap. Di ba, may ganun to. Pag kailangan pang ATM card, Pipila ka, hintay ka ng maabutan. pero wala kang tikas eh. WAP is contractual. Yan, contractual lang WAP. Tawag dito. Hindi ka makakauwi ka agad pag sahod eh. Oo. Kasi pipila ka pa eh. Iwanan ka ng shuttle eh. Okay na ng shuttle. Pero pag naka-ATM ka, syempre naman, Tikas mo na. tikas ka na lang. Pag nag-withdraw ka sa Petron, sa may RCBC. Hindi na mauwi ng bahay yun. Rekta na yun. Saan ang pinakamagandang spot yung nainuman? Para sa akin, wala eh. Wala talagang magandang spot. Walang magandang spot. Ikaw, Angel Joel. Hindi kasi ako palalabas talaga eh. Eh, Jackal Joel muna. Sige, sige. Ako, hindi ako palalabas ng mga bar, mga ganun. Ano yun? Siguro yung spot. Hindi ka makakabilang pinakamaganda, pero pinakamasarap kaharap. Ganun, pwede. Yan. Mas ma-enjoy. Ayan ang ibig ko yung Kumbaga, hindi yung spot i-enjoy mo, yung kaharap mo i-enjoy na mo. wala sa ambience, nasa kaharap. Kahit saan kayo minom, kahit anong lugar yan. Or kahit Basta masaya yung basta masaya yung harapan nyo. circle nyo. Kasi yung circle nyo, Tapos yung mga puro tawanan. Tapos yung mga Yun paborito ang pinaka talaga kasi, pre. Kasi Parang hindi ka nalalasing. Sobrang saya ng kwentuhan. kahit magbarga kung lahat kayo nagsa-cellphone lang eh. Wala. Ring lang, sayang ang gas. Sayang ng pera. At total, lalo harap yung mga paborito mong tao, tapos masaya ka dahil. Ito sa mga pinaka-solid na masarap. Wala sa lugar eh. Wala sa O parang ay wala sa lugar. Walang place to be. Walang place to be na Nasa nasa kahanap. tawa si Uncle Joey. Ay, ibig ko sabihin, walang magandang lugar. Lahat naman yan is pag Isa pa nga, Uncle, parang hindi siya nagdidepende kung anong iniinom nyo. Oo. Gaano kasarap ang iniinom nyo. Yan, no? Yung nagpamatter pa rin, kung sino yung kaano. Diba? Dati mararaos mo kahit gin lang eh. Oo. Basta solid yung kaharap mo. Hanggang saan naalala ko pala dati?
Dati may tig-20 lang kami. Doon sa South natin, St. Francis. Oo. Tig-20 lang. Dadayuin pa tayo ni Laban na, ano? Michael, dadayuin pa tayo. 20 pesos lang. Tig-20 lang. Kaya, ano na? Nung araw pa kasi yun, ako kami. Nag-HMB na naman kayo, ha? Totoo lang kasi tig-20 dati. Ang humahaba yun hanggang sa gumastos. Pag gumastos ka ng 100 dati, lasing ka na nun. Ang sarap ng pulutan yun. Oo. Kaya nga din, no? Nung nagkatrabaho na tayo, talagang yun na nga. Pinapasarap mo na yung inumin. Pinapasarap mo na yung pulutan. Bukod doon, masarap na yung harap. Masarap pa yung harap ng kainuman, di ba? Hindi naman kainuman yung masarap, ha? Kwentuhan. Mahirap na. Maganda yung malinaw. Kasi yung malinaw, mamaya yung kainuman yung masarap, eh. Hindi. Lalo yung matagal mo na nakakainuman. Lalo yung madalas mo nakakainuman. Talagang solid na yung mahaga ng kahit ano na hindi. Yung ilang bote na yung tinumba nyo. Talagang yung tawa mo. Kasi meron kang makakainuman. Hanggang pang ano eh, hanggang pang opening closing yung tao mo, you know? Meron kasi makakainuman na isang beses mo lang gusto kainuman eh. Pag susunod parang ayaw mo na makaharap eh. May mga Seasonal, gano'n. Hindi naman seasonal. Yung parang ayaw mo na sunod makaharap kasi iba yung galit. Iba. Araw ganun. Pag nalasing yung mamaoy ka na. Hindi ganun ba? Meron din talaga, no? Meron talaga. Hindi mo mawala. Ano nakawala? May tropa yung ugali. May tropa tayo ganun. Hindi naman siya. May siya na ano lang siya episode. Kaya nga yung condition. Hindi, may ganun talaga. Meron tayong may anger. Lalo kung nalalas. Parang po sila umugot ng Napang. Pero delikado yun kasi sabi nga sa inyo, ang anak, lagi lang sa tiyan. Sana ako sa ulo. Think moderately. addict responsibly. Yeah. Take responsibility. Huwag magdadrive pag nakainom. Oo. Pero hindi, kailangan mo eh. Kailangan mo eh. Mag-drive pa rin. Basta kasakali, dahan-dahan lang. Arya, wag na mag-drive, patulog na lang, di ba? Paano? Pwede magpahinga. Pahinga ka. Kaso mayroong mahirap din kasi yun magpahinga. Para ikaw, may girlfriend ka, hindi pwede hindi ka umuwi sa inyo. Tapos nainuman kayo, sa bahay kayo ng tropa. Siyempre, ano isipin doon? Kailangan talaga makauwi. Pero kaya nga, unahin mo talaga, umuwi ka ng pantira. Ay, magtira ka ng pang-uwi. Umuwi ka ng pantira. Magtira ka ng pang-uwi na pinakamahalaga. Pero regardless, ano ang non-negotiable sa isang lugar na pinag-iinuman? Kailangan, so, ano ba, gusto ko may banyo, gusto ko may ano yung non-negotiable para sa inyong lugar? May siya. Yeah. Ano pa? Ayaw na masyadong maingay. Ayun, ako din. Tapos yung... Gusto ko, ayaw ko nang masyadong maingay, pero gusto ko maingay tayo. Yan. Mas mapresko. Yan. Dahil isa pa yun. Maganda rin. Mapresko. Para tayo, mas masarap na uminom ng open eh. Yung open air. Easy. Sarap eh. Sarap din. Masarap uminom kaya komportable ka. Lalo, pag last points na lang din talaga yung komportable eh. Pero pag masaya nga din yung harap mo, masaya. Magpaborito tao mo siya, masarap siya sa... Nasa circle mo rin talaga. Pag kayo sa mga bar naman, okay lang naman sa bar. Minsan, subukan din talaga. Explore mo. Doon yung mga wasa lang stories mo eh. Bar kayo. Gano'ng kasagad pala, Kel Gowel, gano'ng kasagad ka nung umiinom ka ng alak? Meron ka bang mga parang pinatayan ka na ng ilaw? Oo. Mga hindi mo na maalala? Hindi, ako ngayon naalala ko pa rin eh. Kasi ang sakit sa ulo eh. Hindi, yung hindi mo naalala yung ginawa mo ng gabi. Yung gano'n, yung tip ko yun. Ano yun? Siguro mga 2017. Kinatukan ni Emon sa lubong daw. Pasko yun eh, 24 ng gabi. Okay. Tali tayo mo kayo. Kailangan Bulls. Oo. Kinatukan alas 9. Nag-opening ako. Hindi, ano lang, sa salubong lang. Sa salubong, opening ako 25. Kinatukan ng 24 ng alas 9 ng gabi. Hanggang alas 5 na, nandun pa rin ako. Alas 5 pasok. Rest day ka. Hindi, uwi ako sa akin, tapos tulog ako. Tapos mga bandang bago mag-alas 7, ano pa yun eh, wala pang JC, phone call lang eh. Ilang advantage nila. Phone call, tamang tawag sila, tapos nasagot ni mama. Bangon ako. Walang almusal. Pag pasok trabaho, una kong ginawa, sumuka. Tapos isipin mo siyempre fixed store yung sa atin eh. Kumbaga, tas Pasko, tas Joyman ka.
Grabe talaga. Kalbaryo yun. Oo. Pero kami, parang ano eh. Ano ang hirap biruin? Pero kasi yung alas 7 pasok mo, pre, meron mas malupit talaga yung, late nung tropa namin na isa eh. Alas 9 na ata pumasok, galit pa eh. Parang pinag-iar siya, inuwi na eh. Nabutan ko yun. Ulit to, pre. Gusto yung naman. Galit pa yun. Galit pa yun. Itong pare ko yun. Umuwi. Nakasama yung ER. Bahala kayo dyan. Ay, sige, bahala kayo dyan. Lasing dinala kami nung gabi na yun. Late na ako. Akala ko muna yung late eh. Dalawa kami late na eh. Akala ko muna yung pinaka-late eh. Galit na. Galit na yung manager namin. RIP sa manager namin. Yan pa yung isa. Siyempre, regular closing din yun eh. Di ba? Pag sinuntutan ka talaga ng opening, ang hirap. Ang hirap pag sinuntutan ka ng opening. Dari, isa yung struggle din sanay yun. ka sa closing eh. Susuntutan ka ng RD opening. Okay. RD ka galing eh. Siyempre. Dati i-adjust din ng manager yung opening mo. Siguro. Kasi dahil si manager ka ngayon, intindi mo rin ba yung mga dating? Di ginagawa mo rin ba yung mga na. Hindi ano mo ka ba ba? Scheduling ka ba? Ay, hindi. Wala pa naman. Pero kung sakaling antong nga, may intindi mo kaya siguro ang pinakapangit lang talaga sa schedule. Okay. Galing ka ng graveyard, RD, tapos open ka. Akala ko. Kasi wala kang hindi mo ipapataw yun, no? Oo. Sige mo, ikaw, sa sarili mo, papataw mo ba yung mga ganun? Hindi, yun eh. Hindi magandang RD. Nakakaibisan ka nun eh, no? Tulog ka lang. Yun. Tapos pagising mo, pasok Ang mahirap pa kamo nung kasi, pag natulog ka ng umaga, mahirapan ka matulog sa gabi. Kakakainisan ka ng mga crew. Pero kung manager, hindi mo na isip yung ano nila, parang ito na mong manager na to, parang hindi. Sa akin kasi, pag parang yung mga crew, may pagtalaw sila na ex-crew yung manager nila. May naisip sila na ex-crew to, but parang hindi nila ako nagigets yung manager. Oo, ganun. Tama yun. Pero isa rin sa mahirap na ginagawa ng manager, yun, scheduling. Kasi karamihan ngayon sa fast food talaga, working student na eh. Hindi ka tulad nung sa atin dati. May mga full-time. Full-time talaga. Hindi, karamihan talaga full-time. Kasi nung ilan lang. Mga matatanda. Kasi nung sa inyo, ilan lang kayong working student. Parang wala sa 30% nung manpower yung working student. Pero ngayon, karamihan na talaga working student. Halos parang sa boxing mga working. Lalo na pag ako nag-sacrifice nun, mga opening shift, no? Kasi nag-extend sila. Extend. O kaya, broken speed mangyayari. Depende sa discard ng eh. Pero yun nga, bigayan lang din. Bigayan na... Kumbaga, pag binigyan ka sa schedule na rest day mo, dapat pag binigyan ka rin ng schedule, mapasuhan mo rin. Para win-win yung schedule, yung ikaw, tapos yung ikaw na working student, sa yung store. Parehas kayong talagang walang permission. Bigayan lang. Ilang buwan ka na ba yung manager? December ako nag-start. January, February, March, April, May. Mga 5 na rin. Mga buwan na. Ano ka na? Encounter ka na ng mga matitigas na kami. Medyo Batil. Yan. batil. Hindi maiwasan yun, lalo na pag mga senior talaga. Hindi naman sa batil. Kumbaga may na sila. May tira. Parang may authority na sila. Attitude, kumbaga. Pero pag may kita mo rin naman sa galaw na parang deserve. Kasi merong may mga pagiging authority nila. May tira rin. Kumbaga bakit sila gano'n. Pero nandaan ka na. Anong discount mo to sa mga ganong problem? I-close mo ba? Or gagamitan mo na kami na bakal? Ako ngayon wala. Parang pa lang. Kuhanan pa lang din ang ugali. Lolo. Yun yung pinaka-mainam. Wala pa naman natataran. Wala pa. Good, ano ka ba sa store? Good cup ka ba? Bad cup? Ano lang naman tayo? Hindi, kung saan Kasi mahirap din na masyadong makisama kasi. Iba na yung status mo. Hindi ka na Dahil kumbaga, i-gain mo kasi yung respect. Pag yung medyo talagang professional na din yung galaw mo. Pero kung ikaw, kengkoy ka lang din gumalaw, paano kayo respeto ng crew mo? Kasi crew mo na tawag mo doon eh. Hindi na ikaw yung crew eh. Ikaw hindi nag-lead eh. Alpha, ikaw na ang alpha nun. Ang buong duty na yun. Sa ngayon kasi, dati, senior tayo. Pag may pumasok na bago, parang under natin sila. Ngayon kasi, siyempre iba na yung ibang environment na gano'n. Ako na yung bago. Parang gano'n. Ako na yung unang kailangan makakuha ng ugali. Parang gano'n. Ikaw yung maninimbang. Kasi hindi naman pwedeng papakita mo agad yung yung
asta ka na Yeah. wala akong respeto sa'yo. Sa ranas natin yung first impression mo sa manager, ganun, parang may... Medyo, pre, yung pagtansya, hindi mo yan siya agad makukuha ng ilang araw. Matagal, pagtansya ng tao, no? Ano yun? Parang napupondohan mo rin yun eh. Kwentuhan, yung bigayan ng ano. Ganun lang, kailangan mong pumondo talaga. Kasi wala namang, hindi mo naman pwedeng bilhin yun eh. Di ba? Respect. Igigain mo yun ng matagal. In-earn yan. Kung ano ka sa tao, ganun din siya sa'yo. Ganun lang din. Ganun yan. Respect pa rin. Oo. Kung ano ka sa tao, ganun din siya sa'yo. Parang respetuhan lang din. Pero, pag kailangan mo ipakita yung authority, siyempre, hindi mo rin. Kasi pag hindi mo palita yung authority mo, ikaw naman yung madadali ng upper hits mo. Ikaw naman yung sasapo ng galit nila. Kaya kailangan. Balance ka pa. Kailangan may ngipin pa rin eh. Kumbaga ano lang eh, pre. Kuwara yung crew, pwede mo siyang tapikin eh. Tol, mali na masyadong ginagawa. Ganun lang. Kaysa mapagalitan kita, o mapagalitan ka pa na ibang manager ko, ayusin mo lang. Kung kaya nyong ayusin na kayo lang, usapan lang, kaysa yung lalo na pag mga minor lang, kunwari, maling mga substandard situation lang. Tagilira mo agad. Pre, makakasuhan ka kayo. Tagilira mo sa'yo. Matikas ka. Kabay na bakal ka. Kaya parang yan. Ano ba? Pero sa... Diba nag-manager ka, pre? Meron ka bang ina-idolize na manager? Lalo nung era mo? Screw? Oo, sila Sir Jervis. So, imagine nung vibes ng duty. Parang tropa-tropa kayo pero may respeto pa rin sila. Ganun yung magandang vibe. Yan, sila Sir Jervis. Yung ba? Sila Sir Will, mga ganun. Meron kasi manager na nag-overpower eh. Oo, yun. Hindi talaga mawala yung power trippings. Power trippings na. Hindi mo rin hindi mo rin kumbaga na-memer na susulpot siguro. Crew nga eh. Nagpa-power trip sa kapwa crew. Senior crew nga eh. Nagkakaway ka na eh. Wag na kayo lumayo. Hindi kita po. Papasalo mo sa iba yung power trip. Pero wag ganun. Papalikan ng sarili mo. Pero pag bago hindi ko ginagawa sa bago, tinuturuan ko din naman talaga pag bago. Pero pagka ko yung medyo matagal-tagal na siya tapos Yes, experience ka natin. Na tayo, ex-crew, pre, kuwara yung era natin, pag pumasok yung mga bago natutuwa talaga sa magtuturo ka ng maayos. Hanggang sa makita mo yung ugali ka na initik niya ba ng maayos ang turo mo. Doon ka na mainis. O walang hiya talaga siya, di ba? Nakita mo walang hiya. Dahil kasi walang hiya siya, pero nung kukuha niya yung maayos na turo mo, magaling yun, pre. Gusto ko yung gano'ng crew. Yung makulit, magaling. Pero nakukuha niya, tama yung mga standard, no? Pero walang hiya ka na, tapos hindi mo pa nakukuha yung mga standards. Ay, naku talaga. Alang ka na dyan. Lahit aabutin sa akin. Lahit, no? Pero may time mo na ba sa pagdano mo is talagang umabot talaga sa point na inubos yung pasensya? Ngayon, wala ba? Siguro yung 5 buwan may exipa yun eh. Pero may kinapabadri pang Wala pa naman. Kasi naman eh, kumbaga may kita mo pa rin naman yung respect sa kanila kahit bago ka. Siyempre yung may pa rin, parang ginagalang pa rin nila yung authority. Saka mahirap madalang naman siguro sa isang yung ganun kawalang iya na kahit mataas na. Ito ako kahit pag bago nga yung manager, parang kuwari manager train ba? Mabait ka dun eh. Kasi parang susukuhanin din yung loob niya kasi bago pa siya, di ba? Ano yun? Pretty yung manager mo. Hindi ako gagawin. Kaya naman, hindi ako lang sa mga hindi ako nang mili na manager, pre. Ano yung tsura niya, chef? Parang mamimili ka ng tsura. Hindi naman. Shoutout sa mga naging manager, trainee na. Pero yun, totoo yung gano'n na yung pagbago yung empty yung training manager, mas sila eh, mas welcome ka. Kasi nilang welcome ka. Paparamdam nila sa'yo na, sir, okay mo. Meron naman dito na yun ako, bago manager pala, pumunta na, alam mo,
Ano mo na? Atim na eh. Ano na eh. Bakit naman yung attitude na ganun? Tumitira na agad ng ano. Alam mo Medyo na siya. Oo, alanganin. Meron gano'n. Experience yun na yung gano'n dati. Yan, pag ganun yung first impression mo sa bagong manager, siyempre, dadalhin mo na yan, parang ano na eh. Parang dadalhin na sa'yo na ganun ka. Maganda talaga, good vibes pa rin yung tao. Saka mahirap na bawiin yun. Pag pangit yung first impression sa'yo, ang hirap na bawiin. First impression last eh. Ang hirap na bawiin nun. Kasi yun na yung ano eh. Di ka na niya gusto habang buhay. Pag maka-duty ka niya isang beses, tapos ganun nakita sa'yo, parang kahit wala ka pag nagkwentuhan sila. Kamusta yung bagong ano? Wala pa. Tol, bihira ang manager na nakakasama sa crew pag nagpabanding. Oo. Bihira yan. Kahit tayo, di ba, bibira. Kaya nakakaano ng mga... Meron naman. Meron niya kami pre. Kwento lang namin. Meron kaming dating manager na adjunct namin. Kasama namin si Islaman. Kasama namin yung magandang ano. Islam shock ba? Ayun, medyo ano yun. Medyo Sarap malalim yun. na yun. Pag ganun na yung banding. Sarap yung gano'n. Medyo malalim na yun. Kasi yung ano eh, kunwari, kayain mo sa inuman. Medyo ano ba yun, mababaw ba yun? Yung hindi naman ganun kalaki yung kilala ang oras. Pero pag mga ganung event na yung pupuntahan nyo, maglalaan ka na ng rest day mo, ng pera, oras, di ba? Gusto ka na rin talagang makasama. Ano naman, sa diba, ngayon, 5 months working ka na, tol. Rest day mo, paano mo nilalaan? Lalo pag galing graveyard, tulog talaga. Unang araw, tulog. Ganon. Yan muna. Tapos, depende. Pag ano, depende na yung second day. Depende sa ano eh. Depende kung may lakad o pag wala, bahay lang din talaga. Pero naka-absent ka na. Wala pa. 5 months to. Wala, hindi na rin talaga pang absent. Hindi na rin pag manager ka na. Hindi ka na pwedeng umabsent. Parang ano ka na eh. Tawag dito, bawal na magkasakit. Wala pang absent, pero yung mga lakad na hindi natuloy. Kung may aya na hindi mo napuntahan kasi may matatanggi ka na talaga. Matatanggi ka na talaga. Parang ano rin, mag-iiba rin yung mindset mo pag ano ka na. Siyempre, pag nag-iba yung status mo. Professional na eh. Professional na eh. Papasukin na yung professional life eh. Ganun talaga. Hindi na pwedeng... Kumbaga parang pag pumirma ka ng kontrata, pre, professionalism din papairalin mo eh. Trabaho na yun. Oo, ganun. Pwede ka na. Parang commitment na yun eh. Yeah. Commitment talaga. Matindi yun. Ano na? Pumasok ka na in the real world. Wala na? Pumasok ka na sa totoong mundo. Oo, yun. Ano na, hindi ka na Pero yung... gaya tayo, badging na ako eh. Pero naaya ka na ngayon ng mga crew mo mag-inom. May ganun na ba? May May ganun naman. Meron naman, pero hindi pa eh. Conflict sa schedule eh. Kaya hindi pa na. Di ba? Iyayaan nila, pero gusto mo sumama, pero hindi sobra. Kasi unahin mo yung schedule eh. Ano yung cashier o ano yung naya sa'yo? Mga ropak. Kahit pa ba, siguro pag-iaya sa'yo, ropak siya. Oo, magkakashier. Kahit anong station. Ang mga agad. Gay! Samba! Hige, may isang patay ko. Sir, saan ka? Magpapad no? Diyan na, dyan. Power yun. Mapapalo tayo dyan. Acts of lascivious yan. Kaya wala kasing girlfriend to eh. Acts of lascivious yan. Si Hangel Jawel natin may girlfriend yan. Kasi wala nang girlfriend eh. Ayun naman, inaya lang. Naya lang mag-inom. Oo. Diba sabi ko nga sa inyo, pag niyaya kayo, Hige. pag hindi kayo makakatanggi, Hige. sige. Ano lang. Okay, pag niyaya ka. Ibig sabihin nung pag niyaya ka ng mga crew mo, natutuwa sila sa'yo. Good sila. Ganun naman din naman tayo, di ba? Yung mga inahayat tayo manager. Pili. Pili lang din. Yung mga mahuhusay lang din talaga makisama. Kasi meron talagang ano eh. Supply, tapos meron. Mga bago, niyaya ako doon. Mga bago ma-share. Hindi, joke lang. Hindi, mabago. Hindi, mabago. Pagka mabago, sama din minsan. Kasi ano yun. Kasi nag-adapt sila eh. Nahirapan siya ako. Kailangan nila kuhanin yung buhay. Kaya nila Saka pag bago ka, tapos maganda pa isama sa'yo ng senior, may hiya ka tumanggi. Oo. Kaya may hiya ang kuha ng walang hiya. Di ba? Parang senior mo, napakaganda ng pakisama sa'yo. Tinuro sa'yo yung mga dapat mo talagang malaman. Ikaw ba, walang hiya ka.
gagamitin mo puro mga substandard. Standard tinuro sa'yo. Pwede nga kasing turuan ka ng standard tapos diskarte. Ako tayo. May ganung crew eh. May ganung senior eh. Sa akin, tinuturo ko diskarte na agad eh. Teka lang yan. Hindi kasi Ako muna. Sige. Kalma ka lang. Kumbaga, pag ang tinuro nung senior mo, standard tapos diskarte, mahihiya kang isalungat yun eh. Kumbaga, mahihiya kang puta substandard gagawin ko. Siyempre, kung standard na lang ako, kaya naman. Diba? Gawin mo. Pag dalawa kasi kayong trainer eh. Tapos kasi yung trainer nyo. Sabi kasi, yung isa nagtuturo ng standard. Yung isa diskarte. Ako nagtuturo ng diskarte. Diba? Tinuro na sa ito ni di ba? Alam mo na to. Ganto naman ako diskarte. Pero yung crew na yun, na-respect ka ba? Nino? Oo naman. Kinikenggoy ka lang dito. Yan. Kasi pag kinenggoy mo yung pagturo sa crew, pag talikod mo, kikenggoyin ka yan. Hindi naman. Hindi malamang hindi. Kasi kuwari, tinuruan mo na sablay-sablay, pre. Pag talikod mo, puro sablay-sablay talaga yan. Pag tinanong ng manager, sino turo yung substandard? Ikaw ay tuturo, no? Tama. Ititimbre mo yung kailan niya nang gagawin yun. Yun nga ang mali dyan, no? Ano yun? Yun ang mali dyan. Bit-bit ng trainer yung Nag-train mo yung pangalan. Kasi ikaw nag-train doon eh. Parang ano lang yun. Parang ikaw nagtasa ka ng belt eh. Alapis, sabihin mo, ikaw lang gumawa niya. Kasi, Mali. Ano ba yan? pag nahuling substandard, Diba? ano unang tanong? Sino trainer Sino mo? ang trainer mo? Sino kahiya? Sasabihin niya yung pangalan mas senior sa akin. Hindi nga eh. Wala na yun. Yung mga kenggoy doon. Sabi sa'yo. Ikaw rin ang ilalaglag doon. Ba't hindi ah? Ako naman ang nalaglag. Hindi nalaglag. Pero yung ibang mga gumawa doon. Kawawa. Pero miss yun. Parang ano lang yan, parang ng baby ka lang yan eh. Paano ka, bakit natuto ka ng maling bagay, di ba? At younger age. Kasi, nakawa sa'yo eh. Ako mo ito tolerate, di ba? Oo, di ba? Hanggang maaari, may proper. Sabi nga, baliin agad yung sungay pag tumutubo na. Hindi Pero yung pagka medyo maunat na, na lang. Sayad mo. Nasayad dyan pag sobrang haba na. Minsan nga tumutusok pa sa sarili lang mata yung sungay eh. Pag trainer, pag ako kasi nagtitrain dati, sa mga bago, ang una ko naiisip, pag hindi to gumaling, ako mahirapan pagka-body ko to. Yes. Tama. Bibit-bit eh. Pag di natuto ng maayos, pag magka-body na kayo ng weekends, ang bigat nun. Kaya kailangan lahat ng alam mong pwedeng niyang malaman, ipapasa mo talaga eh. Para magaan ka body. Kasi para sa akin kasi, ang substandard, hindi may iwasan yan. Kasama na sa play yan. Pero kasi nga, dapat talaga ituro mo muna yung standard. Lalo, ang kadalasan naman talaga maraming ginagagawa ng substandard sa station. Sa likod. Di kasi kita eh. No? Doon Ako talaga. lang bantay. Doon ang diskarte. Kailangan lahat ng diskarte, alam mo to. Hindi, nakahuli ka na ng ano. Paano approach mo doon, Uncle? Pag nakakuli ako nakain. Wag mo na doon. Wag mo na. Substandard mo na. Bago tayo sa mga ganun. Substandard mo na. Pag hindi. Kalmado lang? Kapit lang. Nice one. Nice one. Hindi, paano mo saan? Ano mo na agad na wag na ulitin. Wag mo na hintayin mas mataas pa yung makahuli. Kasi minsan talaga may mga crew na pagbago yung nakapaligid sa kanila, malakas loob. Kasi parang kaya na nila na baka wala tong alam. Ganun. Syempre, pag ex-crew naman, medyo kahit pa paano may alam ka sa mga, kahit hindi mo kumagay, hindi mo alam lahat, pero may mga puntos ka na alam mo kung paano yung galaw niya. Pero pag, alimbawa kumanda. Para ex-crew ka, basa mo eh, kumagawa siya ng tama o hindi ako. Oo, hindi lang kanya eh, di ba? Totoo yun, parang sa pa lang nun, sa galawan pa lang. Kahit basa mo yan. Makikita mo na talaga kung may ginagawang O mapalagyan, magic eh, no? Pero pag sobrang pick siguro, tas nakita mo ganun yung... Napapaliwanag lang siya sa'yo. Hindi nyo ba, si Joel, kasi wala na tayo sa fast food industry. Si Joel, ipapapairali niyan, syempre, yung niya pa rin. Bagay. Parang nabakan. Hindi, yung talagang proper niya. Kasi, Proper. Ano pa rin.
Pero, Ang tayo, pero pwede natin sabihin na, ay, okay lang yan, skip naman. Bagay. Pick naman. Pero si Joel, hindi naman. Ikaw, for example, ganun, nakahuli ka pick. pick na pick na Pick gano'n. na pick, tapos nahuli mo na ganun, substandard. Hindi, depende siguro sa pangangailangan eh. Kung Sige. kailangan. So, pens. O sige, meron siguro first offense, sige, no, pens, no? Pero kung hindi naman ganong kailangan, tapos magsasubscribe. Oo. Mahirap kasi, ang hirap humawak ng mga customer complaint. Ang hirap ngayon. Ang hirap ng, kumbaga, ano yung proseso. Kasi may viral. Hindi, sa amin, social viral. Isa pa yun. Totoo viral eh. Diba? Pang iniiwasan yun. Kasi nga, yung power ng social media ngayon, High-tech na masyado ngayon. malakas talaga. Pakuwari, nagdadabog ka, video ang ano, patay ka. Sa kumbaga, ang masisira nun, hindi naman yung crew eh. Yung pangalan ng store yung masisira. Kumbaga, pag may nakitang nagdabog nga, ganun, binidyoan, hindi naman babanggitin yung pangalan ng crew na buong pangalan ng store, kung anong store ka, kung saan ka na location. Ang bit-bit ng dala mo. Yun pa rin. Siyempre, sa pulang ship manager, diba? Sa buong image nga rin ng store, matatangay din talaga. Dati kahit medyo pick na talaga, parang isinusunod niya pa rin, Priman dati. Meron akong nakita parang si Memel. Kahit sobrang pick na, hindi talaga din sa makakakitaan mo na. Kasi bukod kasi doon, ang manager namin, ikot din talaga ng ikot. Shoutout kay Apostol. Ikot ng ikot yun, pero kaya hindi pa pwedeng basta-basta substandard ka. Kasi kahit pick na, magagalit siya eh. Kasi ganun, hindi siya advisable eh. Lalo kasi pagka kumari yung RM, di ba manager ka, shift manager ka, nakikita mo yung substandard siya, pinapabayaan mo kahit pick. Pag nakita ng RM yun, iba yung presyo ng manager ng RM doon. Siyempre, sablay ka pa rin. Ikaw si manager eh. Saka tawag dito, yung yung parang, siyempre parang, yung linis ng Siyempre, pag nag-substandard kasi, hindi mo masisigurado na malinis yung isa-serve mo eh. Yes. Compromise yung product. Contamination pa rin eh, parang gano'n. Parang medyo mabusisi pag-usapan, pero yun nga, hindi rin talaga siya advisable doon. Siguro kahit saan, basta food industry ka, kaya may sinusunod talaga yun, parang marami. Di yata, Paris pala yun. Overcook. Di yata, Paris. Paris. Kapag nakita ka ng kapwa mo kung na pick nag-standard pa rin, yun, parang mabigat din yun eh, no? Talagang lintig din ang tala nun, no? Kumbaga yung kalasag niya, yung mga ginto na yung kalasag niya, no? Yung mga golden era, no? Ikaw, kumakana ka na ng standard, gumugulong ka pa rin. Ito, gumugulong, pero standard. Parang, ang bigat. May ganong crew, di ba? May mga ganong crew eh, no? Baka, si Robin, kung tandaan nyo, yung matangkad. Ay, oo, yung trainee ni, Sabi mo. Back up. Sabi ko kasi yung back up. Kala mo sabi ko back up, Back up. Kala ko Pero, yun. Wala naawat yung sarili mo. Yun na, siya rin ang sinasandalan ko ngayon sa Ako nga pala, magkasabay na kayo ngayon. Hindi ko na-get sa... Same store kami. Hindi, basta ano yan nangyari nga. Magaling din yun, bro. Tahimik ka lang. Tahimik na yan. May mga paborito ko na ginagawa ko dati gumagawa ako ng parody sa store eh. Parody. Ginigaya mo? Ako nga, ginaya na Emon. Parody yan si Emon. Hindi, tsaka sa amin dati, kung pag na-duty mo kami, pag gumugulong ka, Yari ka sa amin ni Emon. Lalo ni Emon, tatawagin pa ako na ito yung sa Starrom. Tignan mo doon si Rani. Tapos siya, Rani, ito gumugulong na. Tatawagin pa ako sa Starrom para may kasama siya makasar. Sisilipin ka. Silip. Lalo pag si AC lang ako. Ay, yun, sarap ang no? Yung magaan yung station. Buyo-buyo ka lang. Tapos yung bold duty, yun na napakasaya na. Kahit pick, nagmamap ka lang. Saya kaya nun. Tapos parehas lang bayan. May ganun naisip mo dati. Parehas lang bayad, magkaiba ng pagod Parang mali Tapos isa na asar na. Sulit din na. Doon nga ako na yung parang unproductive. Unproductive na wala eh. Oo, may gano'n. Hindi. Dumarating talaga sa yata. Sobra. Dumarating yata talaga sa tao yun, o sa isang crew yun, na parang
Yung kampante ka na kasi Isang araw, isang linggo, ano, parang yung pakiramdam mo sa sarili mo na kampante ka na kahit wala kang gagawin. Minsan may ganun. Petics ba? May ganun talaga. Binibilang yung mga yung tiles sa flooring. Patay oras ka na lang eh. Oo. Tapos ang ginagawa mo, tulak ka ng battery kahit wala naman dapat itulak. Lipat ka ng lipat doon. Ano pa ng blind spot. So parang ganun, meron siguro burnout na rin ata. Yung pala, Boss Joel, kumari, ikaw makikounter ka na makita mong group kumakain. Ano yun? Paano? By the book na ang bataw niyan. No? Pero pag mga ganong incident, By the book talaga yun. Hindi na siya tolerable. Tama yan. Ano ba? Parang nagsabi na rin ako ng ano eh. Diyan kasi sa, yan. Kumbaga kasi sa pre, sa fast food, pre. Kung ang tao may sinusunod na revised penal code, sa fast food, meron din. Code of conduct. Code of conduct. Pero may mga ano talagang nahuli. Sa gwardiya siya inabutan. Hindi ko na nabot. Kaya pala pag nag-inventory ako, nahirapan ako. Pumutok din talaga sila pagkapos nila gawin. Pero okay ka naman ngayon sa trabaho mo. Oo, maintain mo rin eh. Siyempre, bagong environment. Kumbaga kahit same ng company, ibang environment kayo, iba na yung iniikot. Iba na yung parang parang ginagalaw. Hindi na siya, nag-level up siya. Oo. Hindi na siya sa crew. Bibigat na yung responsibility. Kung may responsibilidad ka na talaga. Kasi pag crew ka, lang eh. Duty uwi. Pag uwi mo, hindi mo naman naisipin yung duty. Yung kung ano meron man sa nagkaroon ka ng concern ganun. sa trabaho, sa ngayon. Magkakaroon ka talaga. Hindi kaya nung crew ka dati na pasok, duty, pasok. Ganun lang. Ngayon, meron na siyang concern. Minsan kahit after duty mo, may pagmamahal na kapag may pagmamahal na sa pagmamahal sa kumpanya. Kahit wala kang duty, pag may mga concern, sasagot ka rin talaga na pag kailangan. Hindi na pwedeng nonchalant, no? Hindi na pwedeng nonchalant. Gen Z nga. Nonchalant. Hindi pwede kasi tawag dito. Pero dati pwede kang ganun, wala akong pakailan. Dati, labo-labo dati nga, pag alam mong magbibig, magre-request ka pa ng rest day. Para hindi ka kasama sa gulong eh. Hindi, pala. Well, follow-up question. Ngayon na parang puros mga Gen Z na. Anong dating? Siguro lang. Siguro, tawag dito. Totoo bang mas malalambot sila kaysa sa mga dating? Sa crew? Oo, yung gano'n. Mga Gen Z na yung mga... Baka may nagbibideo doon sa CR nyo na umiiyak sa loob ng CR. Tas, may gano'n ba? Umiiyak man Mas lumambot ba sila o... Siguro, hindi naman siguro sa lumambot. Siguro iba na yung pinanguhugutan nila eh. Kasi ngayon, working student, parang side job, parang gano'n. Parang, talagang napapagod na talaga sila. na talaga. Kasi dati, Mga nagpa-viral na yung video na umiiyak na papagod talaga. Ngayon, sabay-sabay na yun. Hindi siya arte. Napapagod siya. Sa akin, hindi siya pagod sa trabaho lang. Pagod na. Burnout na talaga. No? School, family, trabaho na stress yun. Kasi dati, parang full-fledged ka lang na crew na yun lang intindihin mo, hindi ka nag-aaral. Ang pinaka-stress mo, trabaho tas bahay. Siguro yun na yung source ng stress. Pag nangamote ka, stress talaga. Sa mga working student kasi, deadlines, naranasan, di ba? Ranas yung working student, deadlines, tapos sa trabaho, yung pagod. Kasi pag crew ka parang... Talaga, paano ko na-survive eh. Pero tapos na talagang masaya lang din talaga araw-araw. Sa trabaho siguro, as a crew, bihira yung kasi, stress na. Hindi pwede kasing maging dahilan na, kuwari, hindi ka kayang paaralin ng magulang. Hindi pwede maging dahilan eh. Ngayon? Nasa sayo. Gusto mo mag-aaral ka. Kasi maraming paraan. Kahit dati pa, nasa sayo. Nasa sayo kung paano mo yung willingness mo na mag-aaral. Kaya guminawa ang buhay. Kaya. Shoutout sa mga working student. Talaga. Respeto pa rin talaga sa kanila. Iba yung may pang-aral sa talagang gusto mag-aaral. Kumbaga hindi naman sa dinidisregard mo yung mga... yung mga nakapag-aral na may meron. Rin yun? Kasi pumonto yung magulang nila, pre. Magagaling yung mga magulang na pumonto. Hindi naman sa sinasabi ko, hindi magaling yung magulang ng working student. Hindi lang nagkaroon. Baka kapos lang, hindi lang nagkaroon ng chance. Pero, yung mga nag-working student, grabe talaga. Tigas talaga nun, boss. Tapos pag
Danas na. Yung parang Apat kami dito. Talagang sumalang kami sa ganyan. Sa Puyat pagod talaga. Puyat pagod, tapos pagdating na iinom ka pa. Yun na nga lang, parang nagiging pasok sa eskwelahan, pasok sa trabaho. Pati ka, sino? Pag-uwi. Pakikipag-banding sa mga trabaho. Di ba? Stress reliever din kasi talaga. Kahit late, pumasok po ka sa eskwelahan. Ang subject ay ano lang naman. Hindi naman major. Minor lang. Diba? Dahilan. Naalala ko, may kinakat si Joel kanina. May kinakat sa akin. Hindi, ang struggle ko lang ng working student, parang mamimili. Dumating ako sa point na mamimili ka kung papasukan mo isang subject o papasok ka na lang sa duty para buo yung oras mo. Kasi meron akong naging subject na parang alas 4 siya hanggang alas 6. Ang duty dapat alas 2. Kumbaga, hindi ko na siya pinapasukan para lang mabuo ko yung 8 hours. Kasi isipin mo rin yung sasahurin mo. Kaso, mangyari, bumagsak. Hindi ako, meron din akong ganyang, may ganyang vibe din ako. Ang dati pinipili ko lagi talaga. School. Magre-resign ako sa trabaho. Pag hindi na pasok yung schedule. Pero kailangan pa rin ako ng trabaho. Kasi hindi ako mayaman eh. Kailangan pa rin ako ng trabaho. Ang gagawin ko naman, buti may mga magagaling kang mga manager na. Yung mga talagang parang kasama mo na. Yun talaga. Pag may bakante sa kanila, Pasok na. pasok ka doon kahit malayo. Nasa ko din yun. Siya sabi ni Joel talagang maninimbang ka. Kung ano pakapasukan mo. Pero pag ako talaga pipili ko, bantang siguro mga third year na ako. Meron akong subject pre, napakahirap pre. Parang terror pa yung teacher. Talagang kailangan kong bitawan yung isa kong trabaho ko. Kailangan ko siyang bitawan. Diyan ako nun, balik na siya. Hindi natin babag-isip ako. Talagang nag-isip ako nun. Kasi hindi na kaya yung schedule. Nahihirapan na rin ako. Sabagay. Give up ko siya. Ano yun tawag dito? Priorities din talaga. Kasi konti na lang, nag-graduate na ako. Di ba? Good. Yung trabaho, pwede akong makakulit nito. Pero yung Boss Joel, yung pagiging manager yan, choice mo ba yan o talagang Kumbaga, na mo lang? Kumbaga may choice na, siyempre tawag dito, parang, Or may nag-push sa'yo na mag-manager o... hindi naman, parang siya, pag-excro kasi parang antalini. Tawag dito, may prior knowledge ka na kung paano yung sistema. Kahit hindi mo, Kumbaga iba pa rin yung iba pa rin talaga yung management system. Pero yung kumbaga yung takbo ng store ganun. May ka na, may idea. Lamang ka. Kaya pag nag-training, yun, medyo na. Advantage yun, pre, nung nag-a-apply ka. Maano mo siya. Advantage siya. Kasi, tawag dito, pag nilagay mo sa resume mo, talaga. Kumbaga advantage mo siya sa mga ibang mga nag-a-apply as manager. Maaari. Pero parang... Kumare, estudyante lang siya na parang HRM student. Mas, sa kanya, advance sa kanya kasi naging pro eh. Kasi hindi siya naging pro eh. Diba? Siguro, sabi natin, go JT yun. Pero, yung mga ganun kasi, na rin lang, parang, ang titingin na lang din nun yung yung HR, yung ganun. Pero hindi mo rin kasi siya masasabing 100% na advantage mo kasi wala namang magsasabi sa'yo na kaya kita kinuha kasi extra. Wala namang babanggit sa'yo. Pero, lang din yun. Siyempre, sa resume mo. Saka sa sarili mo, pag nag-umpisa ka na, mahirap yung nangangapa ka talaga, yung magsisig back to zero. Malaking tulong. Malaking tulong talaga. Hindi ka, parang kaya mo. Kaya mo na eh. Paano pala yung, pwede mo kwento route to manager, paano nangyari paano naging grind mo para umangat ka din sa pagiging manager? Una kasi, 2 years course lang, 2 years grad lang nung una eh. 2 years sa HRS. Laderize. Hindi na siya na-laderize kasi nag-K-12 eh. Kaya tawag dito, after ko ng graduation ng 2015, pasa ako sa tapos yun service crew. Tapos, 2015, 4 years na service crew. Tapos 2019, nabalita na yung scholarship sa college. Nahaya ako ng tropa. Nag-grab. Grab na kasi sayang. Take chances. Kasi tawag dito. Kaya naman yung working student eh. Tapos unang choice ko, panggabi na night class. Ganun. Kasi nga, trabaho sa... Anong night class ka din? Hindi, yun yung unang choice ko. Tapos, pagka bigay sa akin ng schedule, half day lang. 7 to 12.
sa school. Get 2 to 10 ako sa trabaho, 2 to 11 ganun. Yun, parang isang taon. Tapos pandemic, online class. Yun yan, nung online class medyo sumabit eh. Kaya nung OJT ako, ang bigat nun, Monday to OJT Friday. ka, tapos may pinapasukan pa subject. Monday to Friday, OJT, Sabado, back subject, Linggo, duty sa Jollibee. Pero lagari yun. Lagari talaga, susukuan din ng katawan mo eh, kahit kumbaga yung utak mo lumalaki. Kaya pa, no? Pero yung katawan mo, yung patig Pagod na. patig talaga. Pagod na rin. Hindi mo rin naman, kumbaga hindi rin pwedeng hindi ka pumasok sa trabaho kasi kumbaga yung pera kailangan mo rin Sustaining. Kailangan yung trabaho kasi sustain din ang mga needs mo yan. Needs, tapos talagang mga kailangan talaga bayaran. Kaya hindi talaga yung mga sinasabi. Kaya mo mag-aral kahit wala kang pera, hindi totoo yun. Kailangan ng pera sa pag-aaral. Kahit sa bagay, kailangan mo ng pera. Hindi pera yung dahilan ba't ka nakagraduate. Pero kailangan mo yung pera para makagraduate. Di ba? Tool yung pera yun. Tama. Hindi pwedeng nagbayad ka lang tapos graduate ka lang. Pero kailangan mong magbayad. Kailangan mo magbayad, pero hindi yun yung way para makagraduate. Pag nagbayad ka, paghihirapan mo pa rin yun. Kaya para maghirap ka, ganun nga din. Nagbayad ka, tapos hindi ka... Kaya magbayad para mag-hirap. Pero ano sa inyo sa mga nagbabayad? At least may babayad. Ano sa inyo doon sa mga nagbabayad sa school para pumasa? Nagbabayad sa school para pumasa? Siguro, minimal lang naman siguro mga ganung... pero hindi mo ma-enjoy yun. Gusto ko ba yun? Side hustle ata ng iba yun. Naranasan ko din pala yan. Yung nga. Parang meron siyang special project, ang niya, hanggang sa, alam mo na yung niya ibig sabihin niya Pag doon na siya kakunti. Doon na siya parang, pera kailangan niya ni sir Sa kanya yun. binayaran ko siya. Magkano? Mababa lang. Hindi, tatlong subject lang ata yun. Pag mga ganun, hindi naman estudyante mag-initiate nun. Yung manager, yung teacher mo yung Regalo luna. yung teacher yung mag-initiate sa'yo. Hindi yung pwedeng estudyante. Hindi naman pwede talaga yung, sir, bayaran na lang kita. Hindi pwede. Nakasuhan ka pa rin Yun parang, Suhon. siya ang ng driver yun parang. Mo na lang, papakiramdaman mo na lang kung saan papunta yung usapan. Yun nga, kumbaga, sabi nga, diba? Hindi ka naman i-direct mo na Wala nga ANC lang. ANC ka lang. Gusto mo gawin kong yan. Yun. Na pala. Chaching na pala yun, di ba? Sabi nga niya, kailangan mag-cash out na. Hindi pa rin matutolerate talaga yung gano'n. Saka bira na siguro yung gano'n. Yan. Lalo na ngayon, kunwari, ikaw yung prof, magpapabayad ka, na-video ka patago. Tapos ka. Tanggal lisensya, tanggal trabaho. Mag-aral ka na lang sa Facebook. Yun nga, siguro dati. Internet mo, mawala. Kaya talamak yung ganong sistema siguro dati. Kasi nga, hindi pa ganon ka-ingay yung social media. Diba? Hindi pa techie ang mga tao. Ngayon kasi, pag may video ka, may laban ka, parang ganon na yung sistema nila Pag na-video ka, hindi. Iba yung power ng may video. Parang kasi di ka... Hindi naman sa pagsipagan mo yung Gantamad. pagsipagan mo sabi ko. Kahit hindi ka naman sobrang sipag balanse ka nga lang Sabi nga, 75 lang ang kailangan mo. Wala na sobra. Sobra pabigay mo sa iba. Hindi mo naman magagamit yung 75 na, yung 95 na grade sa trabaho. Pwede ka na sa 75. makapasa ka. Makapasa ka lang. Pero yung 95 na grade, hindi mo Pwede masarap ang rin din yung mga ganyan. Nakahangad din talaga ng mga sipag. Fulfillment din kasi. Mag-aaral kayo. Tulog din kayo. Hirap yun. Any last words, boss? Meron nga. May gustong i-promote or babatiin? Wala naman. Pero yun nga, yung sa mga... Charles, may brand mo, pre. Yung... Mga pala, yung... Di na kasi ganong active. Okay lang. Panaginip tie-dyes yun. Yeah. Charles sa panaginip tie-dyes. Yun yung napag-abalahan ng pandemic. Kasi bahay lang Available saan? Facebook? May pa naman. Kaso pero may stocks. Pwede yung bisitahin. Yan. Kaya pa naman. Any last words sa mga working student? Yun, sa working student, tiyaga lang. Pag naraos niyan, tamis niyan. Kasi tawag dito,
kayo unang makaka-appreciate niya pagka-graduate. Ganun talaga. Parang yung backpack mo na 60 kilos 30 na lang. Parang yung backpack mo na 60 kilos, parang 30 na lang pagka ang laman ng puro alak na lang. Pinaghirapan mo talaga. Oo. Ano pa? Nakasarap ikampay sa tagumpay, di ba? Practice pa lang ng graduation, baka kinikilabutan ka na eh. Kasi, Practice pa lang, hindi ka kitik talaga. Wala namang ibang nakaranas ng pagod mo, ikaw lang eh. Yes. Di ba? Ikaw lang Kaya parang inano ni Kuma, pre. Yung inano ni Kuma sa may ni Luby. Yung energy na parang bola. Tapos sinalubong ni, tapit nun. Talaga. Kaya pag naramas mo yun, Galingan na lang palagi. Tamad. Yung pabigat sa bahay. Tama yun. Any last words? Kailan mo? May bang ipa-plug or... Siyempre, DJRB lang. Pero sa DJRB. Tapos yan, DJRB. Wala na iba. Technology. Ikaw, Uncle Nyong, may plug ka ba? Shoutout sa Net Technology, DJRB, Good Reploading, syempre. Na yun, sa ininom namin. Sarap pa. Tequila Rose. Narating na yung mga susunod pa namin segment. Susunod namin segment. Magabang lang kayo. Marami pa kayong Tapos, mga sarak stories na yung film mapapakinggan. medyo matagal pa. Soon pa. Abangan nyo lang. Kung napanood nyo na ba yung trailer kanina, yung in-upload natin, yung reels natin, may kakaiba tayong bibisita sa susunod. Di yata pare, overcook. dapat abangan. Dapat abangan. Gusto nyo abangan nyo. Pwede rin kayo manood ng live nun. Para makakita nyo siya. Pwede rin kayo bumaba dito sa DJRB. Yan. Kung gusto nyo ma-meet and greet. Di yata. Pamitin ko lang mga uncles. Paano? Susunod muli, medyo lumalalim na. ang gabi. Medyo ganabi kami ngayon. Maraming salamat. Kita-kits ulit tayo sa Wasolak Stories with the Angels. Thank you.